Ay nagbabalik, kapiling nyo pa rin na DJ B-Boy Bibo! Ganda Wanda, dalawang bibig magkaiba ang tindi. No hate, just debate! Sa katanungan. Ano nga ba ang katanungan natin, Ganda Wanda? Teka, hahanapin ko. Ang katanungan ay, dapat bang isumbong sa asawa ang katrabaho mong may kabit sa opisina? Oh, medyo spicy ang ating usapan ngayong gabi mga yes friend para ipagpatuloy ang ating debate habang giniginaw at nilalamig at tinatayuan si Ganda Wanda. Nakakatog na ako dito guys. Alam niyo may lalabas na malaki. May tatayo. So, Labor Day ba? Go na B-Boy. Ayun na nga. Ituloy na natin itong ating Ano ba ang debate. iyong ano ba ang iyong opinion diyan? Ang opinion ko ay hindi dapat isumbong, manahimik ang iyong bibig. Yan. Hindi ko iyong bibig. At ako naman dapat ay makialam ka, ipaalam mo sa ibuka asawa. mo ang iyong bunganga. Yan. Ganyan. O, eto na mga yes friend para ipagpatuloy ang ating debate. Handa ka na ba? Makisawsaw ka na, i-comment mo yan sa ating Tama. comment section. Ama. And our debate starts now. Hay nako, hindi naman sa pagiging pakialamero. Pero alam mo Ganda Wanda, dapat talaga ipaalam mo sa asawa na yung katrabaho mo ay niloloko siya. 'Di ba? Kasi karapatan niyang malaman 'yon kasi malay mo, 'di ba? Mayroon na pala siyang idea, pruweba na lang ang kailangan niya at ikaw na lang hinihintay niya. 'Di ba? Ano daw? Hindi ba? O, ikaw. Malay ko. Ewan ko sa kanila. Charot. Ito aking buwelta. Hindi ako HR ng love life nila. Kung may issue sila, sila ang dapat mag-ayos. Hindi ako ang magpa-file ng report. At hindi ako ang dapat maglapag ng memo. Oh, sabing gano'n. Bakit may hindi, tsaka tapos na. May add-ons pa sana siya. Hindi ko man lang nahabol. O, go. Para sa akin, alam mo, professionalism dapat ang manaig sa workplace. Bilang nabanggit mo ang salitang HR. Ang relasyon na may halong panluloko ay pwedeng makaapekto sa trabaho at sa environment na ginagalawan ninyo. Kaya dapat lang na maitigil na yan at maisumbong at malaman ang totoo. Isa lang masasabi ko. Ano? Isa. Hindi ko naman trabaho yan. Wala sa job description ko ang emotional damage delivery. Kung may aamin, dapat yung may kasalanan. Hindi yung galing sa marites lang sa gilid. Isa pa, nag-apply ako para magtrabaho, hindi makiusyoso. Ganon! Ganon ba dapat? Dapat bang gawin mong bungol ang katrabaho? Hindi ko na alam mararamdaman ko. Nilalamig ako, nabibingi na ako. Ay nako, going back para sa ating mga yes friend na nakikinig ngayon, alam ko marami kayong hinanaing at opinyon at maaari malamang sa malamang karamihan sa inyo ay naranasan na rin to. 'Di ba? Malamang sa malamang karamihan sa inyo ay may kakilala na merong kalaguyo sa trabaho kahit na meron na siyang pamilya. Ay, medyo issue nga yan, no? Pero ikaw, kung tatanungin ka, ano ba ang hatol mo dito? Ang hatol ko ay gusto ko to. Gusto mo yan? Di ba ang sasabihin, syempre parang, wala ka kasi sa sitwasyon, kaya parang wala kang pakialam. Hindi. Napunta na ako on both situation. Umami na siya. Ganda Wanda, Ay, hindi ako yung kabit! Napunta na ako sa sitwasyon na ako yung pinaglilihiman. Na may Ako jowa sa trabaho yung jowa mo. Oo. So ako yung nasa bahay na naghihintay. As a wife. Na hindi ko alam na may wife na yung jowa ko. Ako yung napunta na ako doon. Napunta na rin ako sa sitwasyon na ako yung saksi. Ikaw ang witness. Oo. Piping saksi. Oo. Kasi before, ang ko talaga, yung sa'yo. Like, Sabihin ko, hindi, kailangan malaman ng asawa. Chachot ko yung asawa, ganon. Because, ka pa nun parang hungry ka for issue, hindi mo alam yung magiging damage, hindi mo alam yung magiging epekto after, mga ganon. So, gusto ko lang nun, may bago yung chismis. Nalaman na, kasi sinabi ko, ako nagsabi. So, feeling ko yun yung tama.
Oh. 'Di ba? Pero ngayon, nung napunta ako sa sitwasyon pala na ako yung biktima, Oh. may mga nakaalam din na hindi nila sinabi sa akin. At doon ko yung natutunan. Ayaw daw nila mangialam because hindi nila alam yung klase ng relasyon na meron kami. Oh, sa bagay may point, 'di ba? Kasi May maaaring ganon. falling apart or hindi or talagang aware ka naman na. Oo, may mga ganon. So, again, kagaya nung sinabi ko kanina sa debate, ayoko naman din maging bida kontra bida. May ganon. Hindi mo alam, akala mo ikaw ang bida, ikaw ang superhero, ikaw pala ang kontrabida. Correct. 'Di ba? Parang isa pa, kung hindi mo rin naman kaibigan yung katrabaho mo at hindi mo rin kaibigan yung Asawa niya, parang hindi mo sila kilala Correct. at all, 'di ba? Sabihin pa ng asawa, sino ka ba? Hindi nakikialam, pinayagan ko yan. Oo, pinayagan ko yan. May waiver yan. Oo, ako rin meron may ganon. So, 'di ba? Parang ewan ko, tumatanda na siguro ako para mangialam ng buhay ng ibang tao. Kasi lalo na kung hindi naman ako directly affected. Kayo, sila din naman magsasuffer, may karma din naman yan. Correct. Hayaan mo silang mahuli. At naniniwala kasi ako na sa relasyon, kapag niloloko ang isa, makakahanap ang universe ng paraan para mahuli niya yung asawa niya. Oh, di ba? Dami niya sinasabi dami kasi sinabi. danas na yan. Damang-dama ko yan. Oo. Sabi nga niya, di ba, parehas niya naranasan, both sides naranasan niya. Oo, alam mo kasi, nauna akong maging biktima bago ako yung maging saksi. Oo. Nung biktima ako, medyo naiisip ko na parang, oh my God, alam na pala nila, Ba't hindi naliloloko nila ako, sinabi? tapos hindi nila sinasabi sa akin, parang nakaka-hurt, gano'n. Tapos yung naisip ko, kung ako nasa sitwasyon nila, may ipit din ako. Because, hala, mamaya naman, matagal na tong issue nilang magjowa, tapos bringing up ko pa. Tapos pinaalam ko pa na alam ko. Alam mo yon, parang mapapa-overthink at mabibigyan mo pa ng problema yung kaibigan mo. Correct. Or kung ka-office mate, gano'n, 'di ba? Tapos, nung ako na yung saksi, nag-aalangan din ako, sasabihin ko ba? Wala kasi ako sa narrative Kumbaga, hindi ako 100% involved. Correct. Kaya parang kang kabute na... Nasusulpot lang bigla. Oo, nasusulpot lang bigla. Tapos parang, asan ebidensya mo? Oo. Ano diba? Hindi mo rin alam talaga. So, as an observer, manatili kang observer. Diba? Siguro, ang magagawa mo na lang, manalangin ka na sana tanggalin Lumabas siya na doon. ang totoo. Oo, lumabas na ang totoo. Kung hindi naman deserve yung treatment na yon, yung nararanasan niya, tanggalin siya doon sa sitwasyon na yun. Correct. 'Di ba? O ikaw, ba't pinaglalaban mo yung ano na yan? Ayoko na to. Ayoko rin mag-isplok-splok. Kasi una sa lahat, ganun din. Sabi mo nga, observe ka lang. Kasi observer lang ako I know everything. I may see everything na nangyayari. Okay. Pero hindi para sabihin ko pa. Diba? Oo. Choose your battles. Diyos ko, ang dami mong pinagdadaan ng problema sa buhay. Hindi para idagdag mo pa yan, ipupukpok mo sa ulo mo. Tapos, syempre, kapag nagka-problema, involve ka. Hihingian ka ng narrative mo. Paano mo nasabing magkabit sila? Paano nakita mo mga ebidensya? Kasama ka pa sa hearing ng HR. Diba? So, Correct! sakit sa ulo. Ikaw pa ang witness. Correct. Oh. So, mahirap yan. I mean, siguro, pwede ko siyang sabihin yung mga nalalaman ko pag direktang tinanong ako. Ayan din sasabihin ko Diba? Parang, what if may idea na pala yung asawa? Tapos biglang lumapit sa'yo, tinanong ka. Kailangan niya ng confirmation. Oo. Sasagot ka ba? Sasabihin ko na, Ako din. ganito yung nakita Ako ko, din. ganito, ganyan. Yun obserbahan ko. Pero hindi ko sinasabing confirm, magjowa Confirm, sila. Pero ito yung mga oo, nakita ko. oo. Ikaw na Oo, bahalang yan. magtahi-tahi, magtagpi-tagpi, at kausapin mo yung asawa mo. Diba? Mga malalandi kasi. Oo. Tapos sinabi nung asawa, kausapin mo nga siya para sa akin. Alam! Sige, Starbucks lang. Nasuhula. Diba? Nakakatawa. Meron akong confession. Etong source na to ay hindi ko siya naobserbahan. Ang lumapit sa akin ay yung kabit. Ay! Oo, para sabihin na, ay, ganito yung nangyayari, niyayaya niya ako, ganyan. Diba? Parang, Tapos sumasama siya. nasa ano ka? Oo, In between ka. nasa gitna ka because kilala mo silang tatlo. Hindi close, hindi friends, but kilala mo because malapit sila. Oo. Sabi ko, ay, una kong naisip, ay, hindi, sasabihin ko. Teka. Sandali. Sakit sa pangalan nun? Oo. Diba? So, hindi ko na alam history nilang mag-asawa. Oo. So, ang sinabi ko na lang doon sa kabit, potential kabit pala dahil hindi pa natutuloy. Pero alam mo, On the way. may initiation na, parang interested siya, gano'n. Sabi ko, oh my God, bago pa matuloy yan, itigil mo na. Yan. Sabi ko, itigil mo na yan. Correct.
pag may pagbabanta ako nun, kahit alam ko hindi ko siya gagawin. Pag tinuloy mo yan, ako ang magsasabi. Correct. Because may ano ka na eh, alam mo na eh, parang pag nakita kong pumapatol ka, ako ang magsasabi. Di ba, siya na lumapit sa'yo, meaning conscious siya sa nangyayari. Ay. Aware siya sa aware nangyayari. siya. Na mali, na hindi tama. Kung wala talagang mali siya yun for you, hindi siya magiging issue. Correct. Diba? Ayun. So, sana tumigil na. Hindi ko alam eh. Hindi ko lang alam kung tumigil na. Sino ba yun? Kasi pakilala mo nga sa Ay, akin di sa yan. dati yung work. Dating work! Hoy, magkikalat ang first job ko to. Okay. Pero yun. Baka naman di ko kakilala. Aga, ito yung mga moments na minsan nagpapasalamat ka na lang na wala kang alam. Yes. At nagpapasalamat ka na pinili mong itikom ang bibig mo. Oh, alam mo ba, natuwa ako sa decision ko ngayon. Pero parang, oh my God, sana hindi ko na lang nalaman. Oo, para wala ka rin iniisip. Wala, kasi minsan may guilt din naman talaga. Oo. Hindi mo, dito nga papasok yung sinasabi ko nung nakaraan na what is morally good and morally right. Ang hirap na morally, no? Not trunk twister pa rin siya sa akin. Ganyan. Oo. Diba? Gagawin mo ba dahil yun yung tama, deserve malaman ng asawa, or hindi Correct. na lang kasi baka masira yung pamilya, or diba ang Oo. hirap. Alam, may ganito pa naman ako ugali. Parang, oh my God, is this a sign? Ako yata ang ginawang instrumento ng Panginoon, nasa itaas para ano, may mangyari, gano'n, malaman ng ganyan. totoo. Pero ganyan. hindi rin talaga. So, Ikaw pala ang instrumento ng nasa ibaba. baka sabihin, gusto ko magkagulo. Ikaw ang tamang tao. Mga ganun. Diba? So, hindi ko alam. Ang akin lang is kung sino yung lumapit sa akin. Okay, sa'yo ako sasabihin. Itigil mo yan, mali ang ginagawa mo. Correct. Baka gusto mo rin yan. Parang ginusto mo rin, no? Kasi natutuwa ka. Ganon. Ayun lang. Yun lang yung pinaka, I think, effort na maibibigay ko. Pero yun, tikom pa rin ang bibig. It's ano, na magsumbong-sumbong, di ba? Kay bonggang-bonggang bong. Bongbo. Ay, ayoko magsumbong. Charot. O eto, basahin muna natin yung mga comments ng ating mga yes pre na kasalukuyang nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Sa Facebook ng Yes FM Manila. Sabi dito ni Bunch Santos, mas mahirap malaman yung sa ibang tao, mas maganda pa din na malaman mismo ng taong involved. Sila lang ang makakaayos nun. Hayaan na natin sila. Oh, diba? May point naman. May sense ka dyan, May sense naman siya. Bigyan kita i-scramble. May sense. May sense ka dyan. Ano ba ibang sabi? Sabi ni Nathaniel, napaka-meaningful nito. Kabit. Yun na yun. I mean, yun na yung out of all Yun na na. sinabi namin. Oo, kabit. Ito si Tin Rivera, sabi niya, syempre naman, magsumbong sa asawa niya. Nalaman niya kung may kabit sa trabaho. Sige, may images. Ay, may evidence of image. May resibo pa. Gusto pa isend. Sabay silang nasa pantry. O, diba? Sabay na nasa pantry, nagbababaan ng pants. Correct. Ayan, ang mga edad ko yan, si Tin, nung mga time na gusto ko rin yung, hindi, sumbong ko, ganun, ganyan. Ito, since matanda na nga tayo at nagmamature na kahit pa paano, tama rin yung sinabi ni Bon Santos dito na mas mahalaga ang peace of mind mo. Hayaan mo na silang ma-discover ang kalandian nila. Tama. Ano naman, di ba? So ikaw, yes, friend, ano ba ang pipiliin mo? Magsusumbong o ititikom na lang ang mouth lalo Si na Joshua. O, ikaw, Joshua. Tikom o buka? Tikom o ba? Anong gusto mo? Yung nakatikom o ikaw yung magbubuka? Magsusumbong if, tinanong ka na. Ayan. Ganun din. Oo, Oo, pag magsusumbong tinanong nyo pag ako, tinanong. magsasalita ako. Ganun. Bibigay mo sa kanila kung anong gusto nilang yung Information lang. Oo. Oo, yun lang. Limited lang. Taray, limited. Diba? Parang ano yan eh. Pigain niyo ako. Nakita mo ba sila kahapon? Oo. Anong ginagawa? Ano ginagawa? Nagkakape. Anong kape? Mga ganyan. Yeah, oo. Very one word reply. Oo. Diba? hindi ka tinatanong hanggat hindi ka Tama. Hanggat walang 1 million. Actually, oo. Madali lang din naman sagutin kung hindi ka sigurado. Like, kung nakikita mo lagi lang silang magkasama, ganun. Pag tinanong, may namamagitan ba sa kanila? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero lagi silang magkasama. Yun lang. Ganun Nagsusubo. lang. Oo. Diba? May mga gatong kasi na pero lagi silang magkasama. Ay, kung ako yan. Kinakatid. Kung ako yan, magtataka na ako. Correct. Diba? So, ayun, mga yes friend, ito ay hindi naman na bagong usapan. Yung iba nga ay nino-normalize pa ito. Hala, no? wag So, ganun ha.
'Di ba? Wag nating hayaang masira ang kaniyang mga pamilya dahil ito ay nakakaapekto sa mga susunod na henerasyon. Totoo I believe the yan! children are our future. Teach them well, then let them lead the way. Ang daming sinabi. Ay, naka, well, anyways mga yes friend, abangan nyo pong muli sa susunod na Biyernes kung ano nga ba ang ating susunod na pagdedebatihan. Puro ka naman susunod. Susunod Nakaka-offend ka na. pag-uusapan. Na-offend na ako. At ang susunod na pag-aawayan. Hindi, ang susunod na pagdedebatihan. Yan. Ayoko na nga ng pagdedebatihan. Ayaw mo na. Mas na, kaya nga sabi ko na lang susunod. Ayaw mo, sige, pagkatapos sila magtitigan na lang Yan, tayo. magtititigan. Yeah. Para mas gusto ka. Pabor, go, ilabas mo. Kuya, bawal yung kailangan yung totoong titigan, bawal pepekeen, ha? Bakit? Bawal yung pepekeen na dapat totoong Oo, titigan. dapat totoong titigan. Ikaw talaga. Ang dami mong alam sa ganyan, ha? Ikaw, ha? Pag sinabi ko yung susunod. Susubukan natin sa susunod. Okay. Basta wala daw pipintasan. Ay, nako. nako. Wala, anyways, mga yes friend, tuloy na natin ang ating nagagandahang tugtugan na para sa ating programang Yes Duet, kapiling mo DJ B-Boy Bibo. Ganda Wanda! Tuloy-tuloy ang ating tugtugan dito lang sa 101.1 Yes! FM Solid! Shout na shout! Happy weekend!